Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa ating munting channel Mitsuki Official. Sa mga gustong mag-donate via GCash. Mga master, salamat. Paki-like, share and subscribe. Maraming salamat and God bless. Kabanata 76. Tinaway ni Mark Orlan si Sarah Lynn at ibinaba ang telepono. Pagkatapos, naglakad siya patungo sa opisina ni Yolanda. Sa kabilang banda, galit na galit si Sarah. Muli siyang tumawag, ngunit hindi ito sinagot ni Mark. Ilang beses pang tumawag si Sarah ngunit hindi pa rin ito sinasagot ang mga tawag nito. Nabalot siya ng galit at halos basagin ang kanyang cellphone. Basta, nakokonsensya siya, kaya pala hindi niya sinasagot ang tawag ko. Kinalabit niya ako kagabi. Galit na galit si Sarah. Sarah, forget it. Hindi ka man lang ginalaw ni Mark. I was there the whole time. Do you think I'll lie to you? Napabuntong hininga si Charlotte Yates. Hindi niya magawang kumbansihin si Sarah, sumakit ang ulo niya. Pinsan, don't put in good words for him already. Don't tell me you like him. Ilang beses mo pa lang siyang nakilala, diba? Balisa si Sarah. Pakiramdam niya ay may mali sa pinsan niyang si Charlotte. Bakit patuloy na ipinagtatanggol si Mark? Walang saysay iyon. Huwag kang mag-overthink. Napailing si Charlotte na nakaramdam ng konting guilt. Siya ay parehong tuliro. Nagustuhan niya ba talaga si Mark? Parang may konting nararamdaman lang ito para sa kanya. Konti lang. Taka baka kasi mayaman siya. Napatitig si Sarah kay Charlotte at biglang may naisip na mabigat na problema. Pinsan, sabihin mo sa akin ang totoo, may ginawa ba sa'yo si Mark kagabi? Pinilit ka ba niyang matulog sa kanya? Kung hindi iyon ang kaso, bakit siya tutulungan ni Charlotte? Hindi kaya noong lasing siya at walang malay kagabi, magkasama silang nagtalik. Nakakadiri yan. Huwag kang magsalita ng walang kwenta, okay? Napabuntong hininga si Charlotte. Buti sana kung natulog talaga siya kagabi. Pero hindi, napasaya niya ang sarili niya kagabi. Talaga, naghinala si Sarah. Hindi. That's the best. Mark, that loser really don't deserve you. Pinsan, huwag mong ibaba ang sarili mo. You cannot let that loser take advantage of you. Babala ni Sarah. Nang maisip niya ang posibilidad na may nagawa si Mark sa kanyang pinsan kagabi, agad siyang nilamon ng galit. Ngumiti ng mapait si Charlotte. Huwag mong maliitin si Mark. Ako, minamaliit siya. Hindi niya kailangan ng ganoon. Maganda lang siyang lalaki, walang kakayanan, at marunong lang makisama sa mga babae, masungit na sabi ni Sarah. Kung hindi dahil kay Mel Demain kahapon, nabugbog na kaya siya. Paano kung makipag-hook up siya sa'yo? O balang araw mo siya kabit? Tanong ni Charlotte. Ngumisi si Sarah. I'll hook up with him. What a joke. Para sa isang tulad niya, lumuhad man siya at magmakaawa sa akin, hindi ko siya titignan. Paano ko siya sasabit? The key is that you are now in. Napabuntong hininga si Charlotte at ang susi ay sinusubukan mong makipag-hook up sa kanya ngayon. Anong susi? Kumunat ang noo ni Sarah. Wala. Umiling si Charlotte. Humph, kailangan ko siyang hanapin at tanungin. Habang pinag-iisipan ito ni Sarah ay lalo siyang nagalit. Nga pala, dapat nasa plaza siya. Dahil nandoon siya kahapon, dapat nandoon siya para tugisin si Yolanda. Kung hindi, bakit siya pupunta doon paminsan-minsan? Hindi niya tinitingnan ang sarili niya. Kahit ako nanalo. He look at him, let alone Yolanda, the campus belle. Is daydreaming. Pinsan, punta tayo sa plaza. Siguradong nandoon si Mark. Walang sinabi si Charlotte. Noong nagpunta siya sa plaza noong nakaraan, pumirma siya ng kontrata kay Yolanda. Napakaganda talaga ni Yolanda. Baka magustuhan talaga siya ni Mark. Pumasok si Mark Orlan sa opisina ni Yolanda Lane. Si Yolanda ay nakasuot ng damit at hinayaan niya ang kanyang mahabang buhok ngayong araw. Nakakapreskong maganda ang itsura niya. Siya ay may parehong talento at isang magandang mukha. Sigurado si Mark na siya ay magiging isang mahusay sa hinaharap. Lumapit si Mark. Sa sobrang abala ni Yolanda sa trabaho ay hindi niya nakitang dumating si Mark. Nakatutok ang mga mata niya sa mga dokumentong nasa mesa. Umubo si Mark at napaisip si Yolanda. Tumangala siya at nakita si Mark. Umiti siya at sinabing, nandito ka. Oo. Any ideas recently?
Umupo si Mark. Iniabot sa kanya ni Yolanda ang isang set ng mga dokumento na naglalaman ng mga talakayan na personal na kinasangkutan ni Yolanda nitong mga nakaraang araw. Nagplano siyang gumawa ng ilang aktibidad sa plaza sa loob ng ilang araw pagkatapos makumplito ang mga pasilidad sa plaza. Ang layunin ay upang mapataas ang katanyagan ng plaza. Nakahanap siya ng isang espesyal na bagay na magpapasigla sa mga aktibidad. Tiningnan ni Mark ang plano at naisip na ito ay isang magandang ideya. Tinabi niya, "Okay, gawin mo ang sinasabi mo." "Okay. By the way, I've got the shopfront that you have asked me to attention ta. May tindahan sa 5th floor na gustong maglipat. Hindi masyadong ideal ang location pero napakalaki. Ang maaaring humigit kumulang 300,000 hanggang 400,000 dolyares ang transfer fee, ani Yolanda. 400,000. Hindi ito mahal para kay Melda. Masamang lokasyon. Hindi magiging problema para sa isang restaurant na may magandang reputasyon tulad ng restaurant ni Melda. Ang mga magagandang alak ay hindi nangangailangan ng Bosch. Agad na tinawagan ni Mark si Melda at sinabi sa kanya ang tungkol sa balitang ito. Medyo nagulat ang boses ni Melda. Tinabi niya na hahanap siya ng oras upang pumunta at tingnan ito. Then she added, "Then, I'll repay you tonight. What do you say?" Mahina siyang nagsalita na para bang sinadya niyang hininaan ang boses. Gusto ni Mark. Matapos siyang tulungan ni Melda ng 2 beses, nagsimula na siyang mag-enjoy sa pakiramdam. Ngayong gabi, hahanapin ni Mark si Melda kapag may oras siya. Pero naisip ni Mark kung binigyan din siya ni Lilibeth Polan ng handjob balang araw, magiging katulad din kaya ni Melda ang pakiramdam. Dapat iba. Kung tutusin, as far as Mark was concerned, fresh pa rin si Lilibeth. Wala siyang karanasan sa aspetong iyon. Alam na alam ito ni Mark. Oo, sagot ni Mark. Kung gayon tutulungan kita. Napakahina pa ng boses sa telepono. Pwede mo bang gamitin? Ikaw. Nahihiya si Melda. Naunawaan niya ang ibig sabihin ni Mark, ngunit ang paggamit ng kanyang mga kamay ay ang kanyang huling limitasyon sa yugtong ito. She was indecisive, not because she was unwilling, but because. How should she put it? Natatakot siya na unti-unti siyang mahulog sa kanya. Sa makatuwid, ang paggamit ng kanyang mga kamay ay ang pinakamahusay na paraan. Ate Melda, tawag ni Mark sa pangalan niya. Ayoko. Lahat tama. Okay, come to my house tonight. I'll wait for you. Kumatok ka lang sa pinto. Sige. Pagkatapos ibaba ang telepono, masaya si Mark ngunit nakipag-conflict din. Nalaman niyang unti-unti na niyang nagustuhan ang pakiramdam na ito. Iba talaga ang feeling ng may babae. Itutuloy ba niya ang panluloko kay Lilibeth? Naawa si Mark kay Lilibeth, ngunit kung matutulungan siya ni Lilibeth, hindi na niya kailangan pang lumabas at manggugulo. Gayunpaman, hindi alam ni Mark kung kailan siya makakarating sa yugto kung saan tutulungan siya ni Lilibeth. Mamantong hininga siya at itinago ang telepono. Okay lang ba? Tanong ni Yolanda. Sabi niya pupunta siya sa mga susunod na araw. Maaari mong ipaalam sa amo ang shop na iyon mamaya. Sabi ni Mark. Sigurado siyang magiging okay ito. Sige, magsasalita pa sana si Yolanda nang makita niyang naglalakad si Saralyn na mukhang galit. Kumunat ang noo ni Mark. Mark, you tell me. May ginawa ka bang kasuklam-suklam sa akin noong nagpakuha ka ng kwarto para sa atin kagabi? Napatitig si Sarah kay Mark. Kung hindi sumama si Charlotte sa kanya, baka sumugod si Sarah at sinampal si Mark. Nagulat si Yolanda. Nangangahulugan ba ito na lumabas si Mark at Sarah para kumuha ng kwarto kagabi? Binigyan niya ng kakaibang tingin si Sarah saka tumingin kay Mark. Nasisiraan ka na ba ng bait? Nairita si Mark. Kung wala ako kagabi, alam mo ba kung ilang tao ang lalabag sa iyo? What's wrong with me? Mark, you bastard. Natatakot ka bang aminin ang ginawa mo? Para kang pulaka na sumusubok na kumain ng swan. How dare you try to hit on Yolanda? Do you think you're from a rich pamilya? Look at you, such a loser, yet you're really here to court Yolanda. How shameless, napabulala si Sarah. Siya ay nasa isang masamang kalooban. Sarah, stop talking, napabuntong hininga si Charlotte Yates. Inis na inis si Mark.
Hindi niya matiis na akusahan ng walang dahilan. Paano niya nataman si Yolanda? Siya ang amo niya. Shame on me. Hindi mo ba alam ang ginawa mo? Malamig na sabi ni Mark. Ako. Anong ginawa ko? Sabihin mo. Nagalit si Sarah. Panunuya niyang sinabi, ang ginagawa ko ay higit na mabuti kaysa nabubuhay ka sa isang babae. Kung hindi dahil kay Melda, hindi mo rin kayang bayaran ang pagkain. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na tamaan si Yolanda? Gusto ni Mark na kunin ang kanyang mobile phone at hayaan ang kanyang pinsan na tingnang mabuti ang kanyang mga hubad na larawan. Gusto niyang tingnan kung may mukha pa ba si Sarah para magyabang. Gayunpaman, nang ipasok ni Mark ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa, nakangiting lumapit si Yolanda at marahang hinawakan ang palso ni Mark. Sarah, nagkakamali ka. Hindi ako hinabol ni Mark. Ako ang nakabangga sa kanya. Natigilan si Mark. Tinutulungan siya ni Yolanda. Nadismaya si Charlotte sa narinig. Nanlaki ang mga mata ni Sarah sa hindi makapaniwala. Yolanda, anong sabi mo? Hinahabol mo siya. Ikaw ang campus belle. Bulag ka ba? Baliw ka ba? Kabanata 77. Hindi ako baliw, ikaw ang galit. Umiling si Yolanda Lane. Kapag natuklasan mo ang lakas ni Mark, pagsisisihan mo ito. Humisi si Sarah Lynn na parang narinig niya ang pinakamalaking biro. Haha, pagsisisihan ko to. Don't worry, hindi ako magsisisi habang buhay. Hindi ako kasing bulag nyo. Hindi ako makapaniwalang gusto mo siya. Yolanda, napalawak talaga ang pananaw ko ngayon. Napakababa ng panlasa ng campus belle. Natuwa talaga siya. Nasa Yolanda ang lahat ng magagandang pamantayan, ngunit talagang nagustuhan niya si Mark Orlan. At siya ang humahabol sa kanya. Kakaibang bagay. Sa tingin ko ikaw ang bulag, sabi ni Yolanda. Talaga. I'm curious. Ano ang maibibigay ni Mark sa iyo? Ang isang maselang babae na tulad mo ay nangangailangan ng 10,000 dolyar kada bag at daan-daang libong dolyar para sa lipstick. Paano kanya kayang suportahan? Paano kanya susuportahan? O, nabubuhay din ba siya sa iyo? Naiinis na sabi ni Sarah. Hindi siya naniniwala na kayang suportahan ni Mark ang isang magandang babae. You're wrong. He didn't live off me, and why would I let him support me? Oh, it's not your fault. Sa pangkalahatan, ang mga taong walang kakayahan ay umaasa sa iba para suportahan sila, Yolanda said. Ikaw, nagalit si Sarah. Sarah, stop arguing. Tara sa tindahan at tingnan natin. Napabuntong hininga si Charlotte Yates at hinaila si Sarah palabas. Hindi magiging maayos ang pagbubukas ng kanyang tindahan kung patuloy silang mag-aaway ng ganito. Kung tutuusin, si Yolanda ang manager ng plaza. Napagtanto din ito ni Sarah at medyo nahiya siya. Pinandilatan niya si Mark at sinabing, talo ka. Pagkalabas nilang dalawa. Niluwagan ni Yolanda ang kanyang kamay na nakahawak sa palso ni Mark at nakangiting sinabing, sana hindi lang ako nag-overcompliment sa'yo. Umupo siya habang nagsasalita. Napangiti si Mark at naisip, nakakamangha talaga si Yolanda. Nagawa niyang isara ang bibig ni Sarah sa ilang salita lang. Umiling si Mark at sinabing, hindi. Hindi ako ganoon kagaling. Nagsimulang basahin ni Yolanda ang mga dokumento. Si Mark ay walang balak na manatili pa. Kailangan niyang pumunta sa klase. Nagpaalam siya kay Yolanda at nakangiti itong tumango. Nag-walk out si Mark. Paglabas niya ng opisina ay nakita niyang nagmamadaling lumabas si Lilibeth Polan. Nagdududang lumapit si Mark at nagtanong, Lilibeth, anong ginagawa mo? Napatingin si Lilibeth kay Mark. Taglit siyang nagalinlangan bago umiling. Ayos lang ako. Pagkasabi nito ay pumasok na siya sa elevator at bumaba. Saan siya pupunta? Anong nangyari? Naguguluhan si Mark. Bakit wala siyang sinabi? Napabuntong hininga si Mark. Sasakay na sana siya ng elevator papuntang parking lot at magdadrive papuntang school. Pero biglang nag-ring ang phone niya. Kinuha ni Mark ang phone niya at naguguluhan itong tinignan. WeChat pala ni Lilibeth. Ilang araw na niya itong hindi makontak. Instinctive na binuksan ni Mark ang mensahe ngunit agad siyang nadismaya. Baller, pwede mo ba akong bigyan ng favor? Ito ay mula sa WeChat ni Lilibeth. Parang may na-encounter talaga siya ngayon. Pero dahil ngayon lang niya ito nakita, bakit hindi niya sinabi sa kanya?
Ayaw itong pansinin ni Mark dahil nadismaya siya. Lilibeth, ganoon din sana kung humingi ka sa akin ng tulong. Gayunpaman, gustong malaman ni Mark kung ano ang nangyari kay Lilibeth. Mamantong hininga siya at sumagot pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan. Anong gusto mong gawin ko para sa'yo? Pahiramin mo ako ng 500,000, ibabalik ko sa iyo sa loob ng 10 araw. Pera. Kapos sa pera si Lilibeth. Nagulat si Mark. Hindi ba't binente niya ang bahay niya ng milyon-milyon? Paano siya kulang sa 500,000? Gayunpaman, si Lilibeth ay gumawa ng maraming bagay kamakailan. Gusto niyang magtayo ng sarili niyang kumpanya. Tinasabing kumuha rin siya ng isang napakahusay na tagapagsanay. May mga advertisement din sa loob ng plaza at sa labas din. Ang mga patalastas na ito ay nangangailangan ng pera. Gastos na sana siya ng daan-daang libo. Gustong sumagot ni Mark, pero Lilibeth, bakit hindi niya ito tinanong nang ngayon lang niya ito nakita? Pagkatapos mag-isip tungkol dito ng ilang sandali, sumagot siya, okay. Salamat. Ibabalik ko talaga ito sa iyo pagkalipas ng 10 araw. May tanong ako sa'yo. Tige lang. Ako ba ang una mong iniisip kapag may hinihiling ka? Matapos ipadala ni Mark ang mensaheng ito, hindi sumagot si Lilibeth ng 1 buong minuto. Nadismaya si Mark. Nang inakala ni Mark na hindi niya sasagutin ang tanong na ito, pinadalhan siya ni Lilibeth ng mensahe. Hindi. Bumilis ang tibok ng puso ni Mark, at agad itong sumagot, hindi. May mas kaya pa ba sa akin? Hindi naman siguro. Lalaki o babae? Lalaki. Someone who grew up with me, dapat makapaghiram siya ng 500,000, sagot ni Lilibeth. Ngumiti si Mark. Si Lilibeth ay nagsasalita tungkol sa kanya, ngunit hindi siya nagpakita ng kanyang lakas sa kanyang harapan. Bakit niya naisip na kaya niyang ibigay sa kanya ang 500,000? Kung ganoon, bakit hindi mo ito hiniram sa kanya? Tanong ni Mark. 1 minutong katahimikan ang namayani sa cellphone. Nadama ni Mark na hindi nararapat na itanong ang tanong na ito. Parang ayaw niyang ipahiram sa kanya ang pera. Pagkatapos ay sumagot siya. Sorry, medyo na-curious lang ako. Kung ayaw mong sabihin, ililipat na kita ng pera. Wala lang. Alam ko naman na tutulungan niya ako kapag binanggit ko sa kanya, pero ayokong makahanap siya ng ibang tao, kaya hindi na ako humingi sa kanya. Natarante si Mark. Ano ang ibig sabihin ni Lilibeth nang maghanap ng ibang tao? Sino ang hahanapin niya? Hindi napigil ang sumagot ni Mark. Isang restaurant owner, kilala niya ang may-ari. Kapag babanggitin ko sa kanya, hihiramin niya ito sa may-ari. Ayokong hanapin niya ang may-ari ng restaurant. Nang mabasa ang mensaheng ito mula kay Lilibeth, natuwa si Mark. Ayaw ni Lilibeth na mahanap niya si Melda. Naalala niya na tinawagan siya ni Lilibeth mula kay Melda kagabi at sinabing ibabalik siya nito. Nagseselos ba siya? Hindi tama iyon. Matagal na niyang kilala si Lilibeth. Paano siya magseselos? Nag-aalala si Mark. Hindi na siya makapaghintay na magbalik ng mensahe, do you like him? Nagustuhan niya ba siya o hindi? Kung hindi, bakit siya babalikan ni Lilibeth kahapon at pipigilan siya sa paghahanap kay Melda? Ito ay tila senyales ng selos. Natarante si Mark. Gayunpaman, ang nagpawalang bisa kay Mark ay hindi sumagot si Lilibeth sa tanong na ito. Maililipat lang agad ni Mark ang pera. Matapos matanggap ni Lilibeth ang pera, sumagot siya, salamat, ibabalik ko talaga ito sa iyo sa loob ng 10 araw. Huwag kang mag-alala, si Mark ay nasa mabuting kalooban. Pinindot niya ang elevator button para bumaba. Bumukas ang pinto ng elevator at pumasok siya. Sa parking lot, nakahinga ng maluwag si Lilibeth. Tiningnan niya ang mensaheng ipinadala ng baller sa kanyang mobile phone. Gusto mo ba siya? May gusto ba ako kay Mark? Umiling si Lilibeth. I don't like him at all. Not at all. Buong araw niyang kasama si Melda Main. Who knows what he did? And he has a good relationship with Yolanda Lane. And Queenie Carson. Halos magkayakap sila nung kumakanta sila ng karaoke. Last time. Taka palagi silang nagbubulungan sa klase. Nabalisa si Lilibeth nang maisip niya ito. Inalis niya ang iniisip niya at nagmaneho palabas ng parking lot. Nagkataon na kalalabas lang ni Mark sa parking lot at nakita niya si Lilibeth. Nag-alinlangan si Mark. Anong nangyari bigla kay Lilibeth?
Tutal okay naman siya kagabi. May tinatago ba si Lilibeth? Nag-isip sandali si Mark at nagpasyang sundan siya. Pumasok na siya sa kotse niya. Pagkatapos ay tinapakan niya ang accelerator at sinundan siya palabas ng parking lot. Si Mark ay nakabuntot kay Lilibeth. Hindi nagtagal ay nagulat siya nang pumunta talaga si Lilibeth sa 5-star hotel ng kanyang ina. Sino ang gagamutin niya? Naguguluhan si Mark. Pagkapasok ni Lilibeth ay pinabagal niya ang takbo ng sasakyan at dahan-daang pumasok. Nakilala na ng security guard ang sasakyan ni Mark, kaya natural na gumagalang siya. Nang makita ni Mark ang sasakyan ni Lilibeth, napaisip siya sandali at ipinarada ang sasakyan sa tabi nito. Pagkatapos ay lumabas siya ng kotse at pumunta sa restaurant ng hotel. Pagdating ni Mark ay agad siyang binati ng waiter ng magalang. Tinawian ni Mark ang kanyang kamay at sinabing, may pumasok bang magandang babae? Tapos, hotel ito. Kung wala siya rito para kumain, may kinukuha siyang kwarto. Napaisip si Mark, umiling agad siya. Hindi iyon gagawin ni Lilibeth. Nasa kanya ang kanyang bottom line. Gaya ng inaasahan, sabi ng waiter, oo, may pumasok na magandang babae. Nasa table 3 siya. Tingnan mo. Napatingin si Mark. Bagamat hindi niya nakita si Lilibeth, nakahinga siya ng maluwag. Anong gusto mong kainin? I'll ask someone in the kitchen to prepare it for you. Sabi ng waiter dahil napagbilinan na sila ni Bettina tungkol sa mga bagay na ito. No need, ayusin mo na lang ako ng table malapit sa table no. 3, pero hindi dapat ako makita ng magandang babae. Gustong makita ni Mark kung ano ang nangyari kay Lilibeth at kung sino ang kasama niya sa hapunan dito. Mas mahal ang maghapunan dito kaysa sa Meld Ace. Okay, this way please. Nanguna ang waiter, at sinundan siya ni Mark. Gaya ng inaasahan, mag-isang nakaupo si Lilibeth sa table no. 3. Kabanata 78. Sa oras na ito, nakaupo si Lilibeth Poland sa table no. 3. Si Mark Orlan, sa pangunguna ng waiter, ay umupong mag-isa at tumingin kay Lilibeth mula sa malayo. Napaisip si Mark. Biglang nangailangan ng pera si Lilibeth, at ngayon ay nagpapadinner siya sa isang 5-star hotel. Ito ba ay isang bagay sa negosyo, o iba pa? Anong gusto mong inumin? Magalang na tanong ng waiter. Fruit juice po, sabi ni Mark. May watermelon juice tayo. Gusto mo ba? Oo naman. Mangyaring maghintay ng 1 minuto. Magalang na umalis ang waiter. Pinagpatuloy ni Mark ang panonood kay Lilibeth. Walang special makeup si Lilibeth ngayon, she looked as usual. Ngunit ngayon, siya ay tumingin lalo na kaakit-akit sa pares ng skinny jeans, na ginawa ang kanyang mga hita lumitaw matigas. Ang kanyang silhouette ay perpekto. Habang nakatutok ang mga mata ni Mark kay Lilibeth, naglaan din siya ng oras upang tamasahin ang magandang tanawing ito. Kaakit-akit nga ang asawang matagal niyang niyakap habang natutulog. Gayunpaman, sa oras na ito, nag-beep ang mobile phone ni Mark. Pinindot niya ito at nalaman na ito ay isang mensahe ng WeChat mula kay Sarah Lynn. Nanghihinayang daw siya sa hindi pagsagot hanggang ngayon at sunod-sunod na umiiyak na emoji ang sumunod. Humihingi siya ng tawad. Palaging galit si Sarah at walang oras na tumingin sa kanyang mobile phone. Pagkaraan ng ilang sandali ay naging abala sa mga bagay-bagay sa shop, nainis siya at tumingin sa kanyang cellphone. Pagkatapos, napagtanto niya na ang baller ay talagang nagyaya sa kanya na lumabas sa gabi. Siya ay kawili-wiling nagulat. Gayunpaman, nang makita niyang ipinadala ito kagabi, nalungkot siya at nagsisi na hindi niya tiningnan ang kanyang telepono. Ngayon, mas kinaiinisan niya si Mark. Kung hindi dahil kay Mark kahapon, aawayin niya kaya ang babaeng iyon. Pupunta kaya siya para uminom. Matutulog sana siya sa baller ng gabing iyon. Kinakabahan siyang naghihintay sa baller na tumugon sa mensahe. Gayunpaman, sa oras na ito, nakatuon ang isip ni Mark kay Lilibeth. Paano siya magkakaroon ng oras para makipaglaro kay Sarah? Hindi niya pinansin. Gayunpaman, si Sarah na hindi nakatanggap ng tugon mula kay baller ay nabalisa at nataranta. Oh, hindi? Nagalit ba ang baller? Lalo siyang nainis kay Mark. It's all because of you. Hindi na ako pinansin ng baller. Naguguluhan si Sarah. Nais niyang humingi ng tawad sa baller.
Pagkatapos, nakita niyang abala ang kanyang pinsan, kaya pumasok siya sa banyo, kumuha ng hubad na larawan, at nag-click sa send. Ito ay lamang ang itaas na bahagi ng kanyang katawan. Hindi niya napigilan ang sarili na kunan ng litrato ang ibabang bahagi ng kanyang katawan. Natanggap ni Mark ang mensahe at nag-click upang buksan ang kalakip na larawan. Gayunpaman, pagkatapos na sumulyap dito, tinatimad na siyang bigyang pansin ito. Nakita na ni Mark ang ilang larawan ni Sarah. Bagamat nakatutok pa rin ang mga ito, matapos makita ang mga larawang ito at patuloy na tingnan ang mga ito, nawala na ang kuryosidad niya. Gusto lang niyang makita ang ibang bahagi. Hindi pa rin nagre-reply ang baller sa kanyang mensahe. Nadismaya si Sarah. At the same time, galit na galit siya kay Mark at nagkaroon ng urge na hanapin si Mark para mailabas ulit ang galit niya. Sobrang nakakadismaya. She prayed in her heart, baller please wag kang magalit. Nagsimula siyang magpadala ng mga mensahe ng paumanhin ng tuloy-tuloy. Mahigit 100 ng mga salita niya ang nagsusumamo. Hindi pa siya naging ganito kakumbaba. Nalaman niyang nahulog na talaga siya sa baller. Sarap na sarap siya sa ganitong relasyon. Iniisip niya kung ano ang magiging hitsura ng baller. Sa pagtingin sa profile picture ng baller sa WeChat, si Sarah ay parehong nabigo at umaasa. Ilang beses na sumulyap si Mark sa mga mensahe at nakaramdam siya ng katuwaan. Si Sarah kaya talagang humingi ng tawad at humingi ng tawad. Kung alam niya na ang taong hinihingi niya ng tawad ay ang taong lagi niyang minamaliit. Hindi niya alam kung anong ekspresyon ang makikita sa mukha nito. Itinabi ni Mark ang phone niya at hindi pinansin si Sarah. Pinagpatuloy niya ang pagmamasid kay Lilibeth. Sa oras na ito, isang lalaki at isang babae na nakaglamorosang damit ang sa wakas ay dinala sa mesa. Nakahinga ng maluwag si Mark. Ang babae ay si Kendra Wendell, kaklase ni Lilibeth sa universidad, habang ang lalaki ay ang kanyang asawa, si Daryl Nate. Si Kendra ay isang karaniwang estudyante sa kolehiyo, ngunit nakahanap siya ng mabuting asawa. Ang kanyang asawang si Daryl ay isang malaking shot ng isang kumpanya ng pagsasanay, isa sa mga pinakasikat na tagapagsanay sa Estados Unidos. Nagkaroon siya ng sariling kumpanya at maganda ang takbo ng negosyo. Sa katunayan, gumastos si Lilibeth para imbitahan siyang pumunta at tulungan siyang mag-advertise para sa kanyang kumpanya. Gayunpaman, ang bayad sa advertising ay napakataas, at ito ay nagkakahalaga ng $600,000. Isa rin itong presyo ng pagkakaibigan, at matagal nang sinisikap ni Lilibeth na isecure ang appointment na ito. Si Lilibeth ay namuhunan ng malaki sa kumpanya kamakailan, kaya't hindi niya namamalayan, gumastos siya ng maraming pera. Gayunpaman, naniniwala si Lilibeth na may babalikan kung pinaghirapan niya ito. Ipinuhunan niya ang lahat ng kanyang pera at naniniwalang tiyak na lalago ang kumpanya. Desidido siya. Umupo sina Kendra at Daryl sa mesa. Sa totoo lang, nang makita ni Kendra si Lilibeth ngayon, sobrang nagseselos siya. Nagseselos siya hindi sa ibang bagay kundi dahil sa itsura at figure ni Lilibeth. Makalipas ang ilang taon, hindi nagbago si Lilibeth. Sa kabaligtaran, mas lalo siyang gumanda kaysa dati. Kung tutuusin, isa si Lilibeth sa mga 4 campus bells ng kanilang universidad noong mga panahong iyon. Sa kasalukuyang hitsura ni Lilibeth, ang 3 pang campus bell ay wala kahit saan. Gayunpaman, biglang tumawa si Kendra sa kanyang puso. Wala siyang nakitang mahalaga kay Lilibeth. Ang halimuyak sa kanyang katawan ay hindi mula sa Chanel, at ang bag ay hindi isang Hermes. Siya ay tumingin napaka-ordinaryo. Lahat ng bagay sa kanya kasama ang relo ay hindi maaaring higit sa 20,000 o 30,000 dolyares. Ang lahat ng iyon ay hindi kasing halaga ng kanyang handbag. Ang ganda lang niya at may magandang figure. Si Kendra ay may pakiramdam ng higit na kahusayan sa kanyang puso. Paano kung maganda siya? Wala siyang pera. Siya ay nanunuya sa kanyang puso. Ang dahilan kung bakit siya pumunta dito ay para ipahiya si Lilibeth. Lahat kasi, noong nasa university siya, crush talaga ng lalaking nagustuhan niya si Lilibeth. Ngayong naging ganito na siya, she deserved na matuwa si Kendra. Long time no see. Lilibeth, gumaganda ka, at umiinit ang figure mo. I'm not as good as you. Kagagaling ko lang magbakasyon sa Maldives ilang araw na ang nakalipas. After staying there for ilang araw, naglagay ako ng ilang pounds. Ilang araw na lang, bibiyahe na ulit ako papuntang Europe.
Buong araw ko na lang iniisip ang mga susunod na pupuntahan sa paglalakbay. Nako, nakakapagod. Napangiti si Lilibeth. Masaya ba ang Maldives? Siyempre masaya, lalong natuwa si Kendra. Postahan niyang hindi pa nakapunta si Lilibeth sa Maldives. At napakamahal na manatili sa isang 5-star hotel. Hindi ka pa ba nakakapunta? Dapat kanina mo pa sinabi. Sa susunod na pupuntahan ko, isasama kita. Napakaganda ng tanawin doon at ang sarap ng mga pagkain. Honey, punta ulit tayo dyan next month, okay? Sabi ni Kendra sa mapangakit na tono. Tumango si Daryl. Walang problema. Kung ganoon ay sabay na tayo sa susunod, iniaya ni Kendra. Salamat, ayos lang. Umiling si Lilibeth. Ang kanyang kumpanya ay nasa isang mahirap na panahon. Paano siya makakapagbakasyon? Isa pa, alam niya ang ulterior motive ni Kendra. Lilibeth, bilang babae, mas dapat nating pretuhin ang sarili natin. Ano pa ang silbi ng pagtatrabaho buong araw? Ang perang kinikita mo ay hindi pa kasing halaga ng aking bag. Nahihirapan ka ba sa pananalapi nitong mga nakaraang araw? Kaya hindi mo na kaya. Magbakasyon ka. Di bale. You don't need to spend money going out with me. Sumunod ka na lang sa amin. Pwede kang sumabay kahit saan tayo magpunta. We can also pay for your meal. That should do, ngiti ni Kendra. Pagkatapos ay maaari lamang gamitin ni Kendra ang isang karagdagang kamay upang hawakan ang kanyang bag at ituring ang pera na ginastos kay Lilibeth bilang isang kawang gawa. Bahagyang kumunat ang noo ni Lilibeth at umiling. Hindi naman talaga kailangan. Order na tayo. Mag-usap tayo habang kumakain, waiter. Mabilis na iniabot ng waiter ang menu. Binuksan ito ni Kendra at nakitang ordinaryo ang menu. Tinuro niya ang isang ulam at sinabing, mayroon ka bang croaker? Paumanhin, ang croaker ay kailangang ma-pre-order, sabi ng waiter. Lilibeth, nagpunta ka ba dito on a whim? Bakit hindi ka nagpa-reserve? Hindi mo ba alam na croaker ang paborito kong ulam? Tanong ni Kendra. Umiling si Lilibeth. Nagpa-reserba nga siya, ngunit talagang mamahaling ulam ang croaker. Mamantong hininga siya sa katahimikan. Magkakahalaga ba siya ng 10,000 dolyar sa pagkain na ito? Umaasa siya na lahat ng kanyang ipinuhunan ay magbubunga ng magandang resulta. Why don't you choose anything else? The rest sobrang sarap din. Iyon lang ang nasabi niya. Walang croaker. I don't have the appetite to eat, honey. Coyly acted ni Kendra. Kumunat ang noo ni Daryl. MS. Polan, ano ang ihahatid mo sa akin? Hindi ka man lang naghanda para sa hapunan. Paano ako magkakaroon ng mood na mag-advertise para sa iyong kumpanya? Alam mo ba, kung hindi dahil sa pagmamakaawa ni Kendra na tulungan ko siya. Classmate, hindi na sana ako pumunta dito. Napakalaki ng naitulong ni Kendra sa iyo, paano mo siya masusuklian ng ganito? At least, hindi tama ang ugali mo. No wonder hindi na umuunlad ang kumpanya. Matapos makinig kay Daryl, huminto sandali si Lilibeth bago humingi ng tawad. Walang silbi. Mabait naman ako para tulungan ka, pero hindi mo man lang ako hinahayaan na mag-enjoy sa pagkain ko. Paano kita matutulungan? Umiling si Daryl na may malamig na mukha. Nang tahimik si Lilibeth at hindi makapagsalita, natuwa si Kendra. Akala niya ay karapat-dapat ito kay Lilibeth dahil sa pang-aakit niya sa lalaking nagustuhan niya sa universidad. Kabanata 79. Kendra, ikaw na ang magdesisyon. Gusto mo pa ba siyang tulungan ngayon? Kahit kainan ay naging kapahamakan. Nag-aalala ako sa mga prospect ng kumpanya. Umiling si Daryl mate. Sa katunayan, mayroon siyang isa pang agenda para sabihin ito. Siya ay sikat, ngunit naramdaman niya na ang 600,000 dolyar ay napakababa. Nais niyang gamitin ang sitwasyong ito para tumaas ang presyo. She dared not resist even right now, ibig sabihin kailangan talaga niya ng tulong. Kung gayon, mainam na humingi sa kanya ng 800,000 dolyar. Kung hindi siya sasang-ayon, aalis siya kaagad. Pangalawa. On the way here, nabalitaan niya sa asawa niya na ang babaeng tutulungan niya ay may maasim na relasyon sa asawa niya sa school. Akala niya ay pangit siya, ngunit hindi niya inaasahan na ganito pala ito kaganda at mainit ang katawan lalo na ang mga hita nito na ang ganda talaga. Kung maaari niyang samahan siya ng isang gabi, magagawa niya ito sa halagang 600,000 dolyares,
Ngunit ito ay depende sa kanya. Habang nag-iisip si Daryl ay lalong lumakas ang kanyang pagnanasa. Tumingin siya kay Lilibeth Polan at naisip niya na kung wala ang asawa niya ngayon, hiniling niya na dito na lang siya magpalipes ng gabi. Kung tutuusin, habang tinitignan niya si Lilibeth ay lalo siyang naging interesado. Tila kailangan niyang humanap ng pagkakataon na paalisan ang kanyang asawa mamaya. Lilibeth, ginalit mo ang asawa ko. Naiinis na sabi ni Kendra Wendell. Nang makita niyang hindi umimik si Lilibeth ay napakasarap ng pakiramdam niya. Ako ay humihingi ng paumanhin. Napabuntong hininga si Lilibeth. Wala siyang choice. Pagdating niya, handa na siya. Okay lang sa kanya ang pang-iinsulto sa kanya ni Kendra basta gumanda ang kumpanya niya. Ano ang mahalaga? Ngunit nang dumating ang oras, nadama ni Lilibeth na siya ay labis na mapagpakumbaba at medyo napinsala. Nagkaroon pa nga siya ng impulse na umalis kaagad pero anong silbi kung umalis siya? Magtiis ka na lang. Humph, I begged my husband to come all the way here. Yet you made him so angry. Hindi ba dapat may gagawin ka? Sabi ni Kendra. Anong gusto mo? Nang marinig ito ni Lilibeth ay naintindihan na niya ang ibig sabihin ni Kendra. Nangangahulugan ito na kailangan niyang magdagdag ng pera. Magdagdag ka pa ng 200,000. Kung hindi, papaalisin ko agad ang asawa ko. Ang mga kilalang tao lang tulad ng asawa ko ang makakapagligtas sa kumpanya mo ngayon. Kung wala ang tulong ng asawa ko, mapapahamak ang kumpanya mo, panunuyan ni Kendra. Akala mo ba ay mag-aalok ako sa iyo ng mas kaunting pera? Imposible yan. Hihingi pa sana ako ng mas maraming pera kaysa sa iba. Inihatid mo ang iyong sarili sa akin na parang tanga. Akala mo ba hindi ko matatanggap? Natahimik si Lilibeth. Nakatutok ang mga mata niya kay Kendra. 200,000. Maaari niyang alisin ito, ngunit may iba siyang plano para doon. Ayaw niyang ibigay ito sa kanila. Galit na galit si Kendra. Honey, let's go. Parang hindi siya makakabayad ng 800,000. Why bother to set up a company? We don't need this petty money, she said. Nagkaroon na ng interes si Daryl kay Lilibeth. Habang tinitignan siya nito, mas lalo niya itong iniisip. Paano siya makakaalis? Umiling siya at sinabing, forget it. Let's have some food then visit her company muna. We can talk about other things later. Naglagay na siya ng magagandang salita para kay Lilibeth. Umaasa si Daryl na babayaran siya ni Lilibeth mamaya. May palikuran sa kumpanya. Maghihintay siya para sa kanya. Naiinis na sabi ni Kendra, honey, you are so generous. Well then, let's help her this time. You're lucky, Lilibeth. Napabuntong hininga si Lilibeth. Tumango si Daryl. Then I'll just order a few dishes. After the meal, we'll go to your company to have a look. Waiter, this, and this. Casual na umorder si Kendra ng mga ulam pero mamahaling pinggan din. Ito ay nagkakahalaga ng 7 o 8,000 sa kabuuan. Kinuha ng waiter ang order at umalis na. Masyadong malayo si Mark Orlan para malaman kung ano talaga ang nangyari. Gayunpaman, nang makita niya ang distressed expression ni Lilibeth at maraming hinaing, medyo kumirot ang puso ni Mark. Agad niyang kinuha ang phone niya at tinawagan si Bettina Byrne. After the call was connected, he just said that he was in the hotel, and then he held up the phone. Wala pang 2 minuto ay bumaba na si Bettina mula sa elevator. Ngunit nang makita niyang walang mga ulam sa mesa ni Mark, agad niyang sinabi, "Young master, nagpadala ang mangingisda ng ligaw na croaker sa restaurant kaninang umaga. Tatawagin ko ang kusina para maghanda para sa iyo ngayon." Hindi na kailangan yan. Umiling si Mark. Para sa isang mamahaling isda, mas mahusay na ibenta ito para sa pera. Tulungan mo akong malaman kung ano ang ginagawa ng lalaking iyon. Tinuro ni Mark si Daryl Mate sa di kalayuan. Tumingin si Bettina at agad na tumango. "Young master, mangyaring maghintay ng ilang sandali." Inilabas niya ang kanyang mobile phone, kinuha na ng litrato si Daryl at ipinadala ito sa isang tao. Wala pang 1 minuto, natanggap ni Bettina ang detalyadong impormasyon ni Daryl. "Young master, ang lalaking ito ay tinatawag na Daryl Mate, 42 taong gulang. Siya ang may-ari ng Mate Training ko at isa sa mga kilalang tagapagsanay sa Estados Unidos.
Ang kanyang mga personal na ari-arian ay nasa pagitan ng 50 milyon hanggang 60 milyon. Ang kanyang asawa ay si Kendra Wendell. Pagkatapos ng pagtatapos ng kolehiyo, ang babaeng ito ay dating nagtatrabaho sa nightclub sa loob ng 3 buwan. Halos 10 beses na siyang gumanap sa kabuuan. Nagulat si Mark sa ulat ni Bettina. Mukhang hindi mabuting tao si Kendra. Siya ay masama at sarcastic. Nakahanap na siya ng sugar daddy para sigurado. Ano ang relasyon nila ni Lilibeth? Si Lilibeth iyon, ang iyong. Nagpatuloy si Bettina pero tumigil. Si Lilibeth ang tinutukan ni Karen Lee. Siyempre, alam niya kung sino si Lilibeth. Kaklase ni Lilibeth si Kendra, sabi ni Bettina. Sige, tumango si Mark. Medyo may ideya siya sa dahilan kung bakit niyaya silang dalawa ni Lilibeth. May dark history ba siya? Tanong ni Mark. Oo, marami. Tingnan ko, tinitigan ni Bettina ang detalyadong impormasyon at sinabi, noong si Kendra ay nasa kolehiyo, 2 beses siyang nagpalaglag sa kanyang kasintahan. Siya at si Daryl ay kasal sa loob ng 1 taon. Siya ay niloko, malamang. 6 na beses. Ngumiti si Mark. Itong si Kendra pala ay slutty. Iniisip niya kung alam ba iyon ni Daryl. Nagpatuloy pa si Bettina sa pagsasabi, kasama si Mark na maingat na nakikinig. Si Lilibeth at ang dalawa pa ay natapos na sa kanilang pagkain. Handa nang bayaran ni Lilibeth ang bill. Naglakad silang 3 patungo sa pintuan, ngunit hindi nila napansin si Mark. Sabi ni Mark, Bettina, please spare Lilibeth's bill. Okay, young master, mangyaring maghintay ng ilang sandali. Naglabas ng walkie-talkie si Bettina at sinabi sa front desk. Young master, ayaw mo bang kumain? Nag-aalalang tanong ni Bettina. Nag-isip sandali si Mark. Tiguradong papunta na si Lilibeth sa kumpanya ngayon. Kung ganoon, gusto niyang magkaroon ng 1 plato ng egg fried rice. Okay, egg fried rice para sa akin. Ano? Young master, gusto mong kumain ng egg fried rice? Nagulat si Bettina. Hindi ba niya alam kung gaano kayaman ang kanyang ina? Hindi problema ang magkaroon ng pagkain na nagkakahalaga ng daan-daang libong dolyar sa 1 araw. Tama, pasimplehin mo. Okay, young master, please wait for a moment. Agad namang pumunta si Bettina sa counter para mag-order. Nang makarating si Lilibeth at ang dalawa pa sa front desk, nakita ni Kendra ang isang waiter na may dalang malaking croaker sa isang bisita. She muttered in her heart, sobrang hina talaga ni Lilibeth. Paano nakuha ng iba in advance? Magkano ito? Inilabas ni Lilibeth ang kanyang pitaka at handa ng laruin ang kanyang credit card. Lalong napamura si Kendra. Paano ito magiging isang credit card? Napakahirap ba niya kaya kailangan niyang gumamit ng credit card? Nakuha rin ba niya ang $600,000 mula sa credit card? Kawawa ka talaga. Tinignan naman siya ni Kendra ng masama. Miss, we were told that you don't need to spend any money when you are here, nakangiting sabi ng receptionist. Natigilan si Lilibeth. Ang pagkain na ito ay nagkakahalaga ng 8 o 9,000. Sino ang makakaligtas nito? Ang boss dito. Pero hindi niya kilala ang amo dito. Maaaring ito ay. Tumingin si Lilibeth sa paligid. Pagmamayari ba ni Baller ang hotel na ito? Hindi dapat pwede. Isa itong 5-star hotel. Nagulat si Kendra. Libre. Si Lilibeth ay dapat na nakipag-ugnay sa boss dito, Hindi masama. Makakakuha siya ng libreng pagkain. Nainggit si Kendra. Na hindi na kailangan. Umiling si Lilibeth at pilit na i-swipe ang card. Kung ang boss dito ay hindi si Baller, ano ang intensyon ng taong nag-exempt ng bill? Ayaw niyang tanggapin ng hindi maipaliwanag ang mabuting kalooban ng ibang tao. Walang magawa ang receptionist at sinabing, huwag mo akong pahirapan. Tigilan mo na ang kakaisip sa bill at bilasan mo. Inip na udyok ni Kendra. Iniligpit ni Lilibeth ang card at inilabas ang lahat ng pera sa bag. Salamat. Pagkasabi nun ni Lilibeth, sinabihan niya si Kendra na pwede na silang umalis. Umalis ang 3. Walang magawa ang receptionist at hindi sinasadyang nagsumbong kay Bettina sa pamamagitan ng walkie-talkie. Tinabi ni Bettina kay Mark. Natahimik si Mark tapos ngumiti siya ng bahagya. Dahil ayaw niyang tanggapin, kalimutan mo na.
Habang naglalakad sa likod ni Lilibeth, mas lalong nagalit si Kendra. Dahil maaari siyang makakuha ng libreng pagkain dito, ibig sabihin ay nakahanap na si Lilibeth ng mas magaling pa sa kanya. She was at all pleased, nasaan ang kotse? Dito sa harap, sabi ni Lilibeth habang nangunguna sa daan. Lilibeth, nakakuha ka na ba ng sugar daddy? Bakit ka nagtayo ng kumpanya? Dapat ikaw na lang ang mayaman na asawa. Sarcasm na sabi ni Kendra, pero nabalitaan ko na maraming mayayamang lalaki na maraming babae. Baka isa ka lang sa kanila. Baka malaglag ka balang araw. Kailangan mong mag-ingat at huwag paglaruan ng iba. Walang sinabi si Lilibeth. Sa halip, kinuha niya ang susi ng kotse niya at pinindot ang unlock button. Lalong napamura si Kendra. Masyado na pala siyang nag-iisip. Si Lilibeth talaga ang nagmamaneho ng walang kwentang sasakyan. Kabanata 100. Nang si Lilibeth Polen ay handa nang sumakay sa kotse, ngumiti si Kendra Wendell at sinabing, akala ko ang BMW 7 Series na katabi mo ay sayo. Hindi, umiling si Lilibeth. Ngayon lang niya nakita ang sasakyan na nakaparada sa tabi niya. Nakita niyang pamilyar ang kotseng ito. Mukhang nasa top range ang kotse na ito. Nagkakahalaga ito ng higit sa 2 milyon. Hindi ito kayang bilhin ng mga ordinaryong tao. Honey, palat tayo sa kotseng ito sa susunod, panunuya ni Kendra. Sige, si Daryl Mate ay nagmamaneho na ng ika-5 serye at gusto niyang palitan ang kotse. Lumapit siya at tiningnan ito saglit at habang tinitignan niya ito, lalo siyang natutokso. Lilibeth, why don't you ask your boyfriend to give you one? This car is not that expensive. My husband could simply buy it. Pinagtawanan siya ni Kendra. Tinulyapan ni Lilibeth si Kendra at sumakay sa sarili niyang sasakyan. Reklamo ni Kendra. Pumasok na rin ang dalawa. Hindi masaya si Kendra. Ang kotseng ito ay hindi komportable. Napakaliit ng espasyo. Hindi nagsalita si Lilibeth at pinaandar ang makina ng sasakyan. Ungol ni Kendra sa kanyang puso. Nagkunwari si Kendra na mabait. Lilibeth, mag-iingat ka. Huwag mong kulitin ang BMW 7 Series sa tabi mo. Magbabayad ka ng 10,000 para lang sa kaunting gasgas. Umalis si Lilibeth. Nakita ni Kendra na si Lilibeth ay isang napakahusay na driver. She sneered and thought, maswerte ka lang at hindi mo nataman ang BMW 7 Series ngayon. Kung hindi ko alam kung ang perang kinita mo nitong mga nakaraang buwan ay sapat na para sa pagpapaayos. Pagkatapos kumain ng egg fried rice, tumayo si Mark Orlan para umalis. Ngunit nang maisip niya ang naaagrabyado na ekspresyon ni Lilibeth, lumingon siya at sinabi kay Bettina Byrne, Bettina, sa tingin mo ba mahirap sirain ang kumpanya ni Daryl Mate? No. I just need to make a call and then he will have to close down his company. Marami siyang dark history, kaya hindi mahirap makipag-deal sa kanya. Umiling si Bettina. Ngumiti si Mark. Mabuti yan. Kung pahihirapan niya si Lilibeth, kailangan niyang malugi at magdusa sa pagkawala. Sige, mauna na ako, Bettina, sabi ni Mark. Okay, young master, ingat ka. Nakita ni Bettina ang plato sa mesa, pinunasan ito. Wala talagang sinayang na pagkain si young master. Umiti siya at tumawag ng maglilinis ng mesa. Umalis si Mark. Dumating siya sa parking lot, kinuha ang kanyang kotse, at nagmaneho papunta sa plaza. Lilibeth, dito ba talaga matatagpuan ang kumpanya mo? Bulong ni Kendra Wendell, ang pangit ng plaza. Wala man lang itong high-end na brand. No wonder nalulugi ang kumpanya ni Lilibeth. Mapapahamak na magbukas ang kumpanya sa ganoong lugar. Oo, tumango si Lilibeth. This plaza has neither high-grade staff or rich patrons. It's remote. Walang future for your company in such plaza, ani Kendra. Naisip ni Kendra na mahina ang lasa ni Lilibeth. Kung gusto niyang magsimula ng isang kumpanya, hindi niya ito patatakbuhin dito kahit anong mangyari. Ang lugar na ito ay basura, ibinababa nito ang kanyang pamantayan. Oo, mahirap ang geographical na lokasyon. No wonder hindi kaya ng kumpanya mo. Umiling din si Daryl. Ito ang pinakawalang kwentang plaza na napuntahan niya. Kailangang maging tanga ang amo. Paano magdidisenyo ang isang plaza ng ganito? Mapahamak kung madadala niya ang lugar na ito sa tagumpay. I think it's very good, sabi ni Lilibeth at pinindot ang elevator button. Bullshit.
I would never run a company here, bulong ni Kendra. Nakaupo silang tatlo sa elevator. Tinundan ni Kendra at Daryl si Lilibeth sa kumpanya. Lalong naiinis si Kendra. Lilibeth, may company ka na worth 100,000 di ba? Ano ang mali sa pagsasaayos? Ang sofa ay hindi tunay na katad. Mukha itong mura. Hindi komportable na umupo doon. Hindi man lamikintab ang sahig at may aparador ng mga aklat. Masama lang ang dekora sayon. Sa paligid doon. Ayaw magsalita ni Lilibeth, dinala niya sila sa opisina. Masama ang tingin sa kanya ni Kendra at ayaw pumasok dahil masyadong low-end ang opisina. Nagsali ng tsa si Lilibeth at nagpatuloy sa pakikipag-usap kay Daryl. Ang kanyang pangunahing layunin ay upang gumawa ng publisidad para sa kanyang kumpanya sa tulong ng reputasyon ni Daryl. Iniharap niya ang kanyang sariling ideya. Sabi ni Kendra, maraming bagay ang hiniling mo sa asawa ko, pero 600,000 lang ang binayaran mo. Oo, 600,000, mahinahong sabi ni Lilibeth. Napakaliit niyan. Honey, let's go. Don't waste time. I don't want to stay for a second, nauutal na sabi ni Kendra. May ibang iniisip si Daryl. Maganda ang opisinang ito, at mabuti kung dito niya matutulog si Lilibeth. Kendra, nandito na tayo. Ituloy na lang natin, sabi ni Daryl. Mahal. Who knows her company would be so useless? Gusto mo bang ibaba ang status mo? Pero na, sabi ni Kendra. Ayos lang. Honey. Nako, ayoko nang magtagal. Lalabas na ako. Sa katunayan, gusto ni Kendra na pumunta sa banyo. Tumango si Daryl at sinabing, bumalik ka kaagad. Oo. Nag-walkout si Kendra, at ngumiti si Daryl. 5 o 6 na minuto ay sapat na para sa kanya. Diretso siya sa punto. To tell you the truth, magiging mahirap para sa kumpanya mo. Alam ko, kaya kita ni Yaya dito. Napunta ako dito dahil kaibigan ka ni Kendra. Walang problema para sa akin na tulungan ka, ngunit ang iyong 600,000 ay masyadong maliit. Bakit hindi mo dagdagan pa? Kumunat ang noo ni Lilibeth. If you don't have that much money, then I won't mind doing something else. Anyway, wala namang ibang tao sa office. Excited si Daryl. Dapat niyang maunawaan ang kanyang intensyon, tama ba? Hehe, gagampanan niya itong magandang babae. Damn, what's wrong with this toilet? It's not even a sitting one. I need to squat down. Dumura at tumingkayad si Kendra sa disgusto. Lumabas siya ng banyo at muling dumura sa pinto. Basura. Nakita ito ni Mark Orlan na kalalabas lang ng elevator at kumunat ang noo. Anong tinitingin-tingin mo? Ito ay isang plaza ng basura, mga basura. Tinaman ng tingin ni Kendra si Mark at inis na umalis. Hindi na siya pinansin ni Mark. Gusto niyang tingnan si Lilibeth. Nag-aalala siyang pabayaan si Daryl kasama si Lilibeth. Naglakad siya patungo sa kumpanya ni Lilibeth, gayon din si Kendra. Nang makita ni Kendra na papunta na talaga si Mark sa kumpanya ni Lilibeth, naisip niya, empleyado ba siya? Mas basura ito. Pero pagpasok ni Kendra sa opisina ay nakita niyang namumula ang pisngi ng asawa, parang sinasampal. Namungo ang galit sa loob niya. Honey, anong problema? Sino ang nakabangga sa'yo? Galit na galit si Daryl. Kanina lang, nang hahawakan na sana niya si Lilibeth, itinaas ni Lilibeth ang kamay niya at sinampal siya. Alam niyang mali siya, kaya hindi siya naglakas loob na gumawa ng gulo at lumabas. Oh well, dahil tumanggi kang maglaro, kailangan kong gamitin ang aking mga koneksyon para sirain ang iyong kumpanya. Hayaang magsara ang iyong kumpanya. Ayos lang ako, umiling si Daryl. Wala na siyang ibang masabi. Galit na galit si Kendra at agad na pumasok. Lilibeth, tinalo mo ang asawa ko ha. Binigyan siya ni Lilibeth ng malamig na tingin. Magwala ka. F-sake, hiniling mo bang mawala ako? Anong karapatan mong hilingin na mawala ako? Walang kwenta ang kumpanya mo. Akala mo ba boss ka talaga? Bullshit. Sa paningin ko, hindi ka kahit kasing sarap ng basura. Honey, call someone and get rid of this BT. How dare she ask me to F-sake off? Hindi man lang ako pinapaalis ng amo ng plaza na ito. You're F-king bongga, agad na sabi ni Kendra. Siya ay kumilos tulad ng isang shrew. Ganon din ang iniisip ni Daryl. Nilabas niya ang kanyang cellphone.
Isang buntong hininga ang pinakawala ni Lilibet. May kakayahan si Daryl na ibagsak ang kanyang kumpanya. Nakaramdam siya ng mali. Ano ang nangyayari ngayon? Itinuro ni Lilibet ang labas at patulis na sabi, "Magwala ka." Gayunpaman, nang makita niyang pumasok si Mark, mas lalo siyang nagkamali. Gumastos siya ng 8 o 9,000 dolyar para kumuha ng ganoong tao. Kanina lang, gusto pa niyang. Napabuntong hininga si Lilibet nang mapagtanto niyang muli na namang nakita ni Mark ang negatibong panig niya. "F-sick off. How dare you hit my husband? I won't let you run this company. I'll make you beg for food." Nagmura si Kendra nang lumapit si Mark. "Who the hell are you? Bakit ang lapit mo sa akin? Lumabas ka." Lalong nagalit si Kendra nang makitang papalapit si Mark. Tinulyapan siya ni Mark at sinabing, "Minsan ko lang sasabihin." Lumuhad ka agad at humingi ng tawad kay Lilibet. "Hindi," pagmumura ni Kendra. "Pagkatapos mo ng kolehiyo, nagtrabaho ka sa isang bar. Gusto mo bang sabihin ko sa asawa mo?" sabi ni Mark. Nagulat si Kendra at agad na nagalit. "Ano ang sinasabi mo? You even slept with a foreigner 4 days ago. Gusto mo bang sabihin ko sa asawa mo?" Nagpatuloy si Mark. "Ikaw." Natigilan si Kendra. Nag-aalala siyang lumapit at hininaan ang boses. "Paano mo nalaman?" "Humph, hindi ko pa nagawa, at hindi maniniwala ang asawa ko sa sinabi mo. Hahayaan kong sirain ka ng asawa ko." "Honey, binubuli niya ako." Pabiro na lumapit si Kendra. Nagalit na si Daryl dahil hindi niya makuha si Lilibet, tapos ngayon may nang-aasar lang sa asawa niya. Hindi na niya kinaya. "You f***ing bully my wife. Papatayin kita." Lumapit si Daryl na parang ipapalo niya si Mark. Tinulyapan siya ni Mark, pagkatapos ay inilabas ang kanyang telepono. "Hoy, ibaba natin ang kumpanya ni Daryl, mate." Forget what they doing, keep on doing.